Punong-puno ng pananabik at nagtatawanan ang mga batang ito. Ay, wala ka nahon! Wait! Why pa gani? Wala ka nahon! Excited sa naghihintay sa kanilang sorpresa na nasa loob daw ng drum na ito na padala ng kanilang ama mula Saudi Arabia. Pero hindi mga gamit, tsokolate o laruan ang laman ng drum. Kundi ang kanilang mismong ama na halos 5 taon nang hindi nakakauwi. Ang mag-aamang Romulo, Romela at Gwyneth. Bago umuwi ng Pilipinas, ipinauna na raw ni Tatay Romulo na ipadala ang kanyang pasalubong sa kanyang mga anak. At para masigurong hindi masisira ang lagayan ng kanyang mga padala, imbes na sa balikbayan box, sa drum niya ito isinilid. Kinontsaba na rin ni Tatay Romulo ang kanyang kapatid na tulungan siyang ilagay sa drum ang pinaka-importanteng pasalubong niya sa kanyang mga anak, ang kanyang sarili. Nagulat. Masaya. Sobrang saya sa kakaiyak. Naiyak kami sa sobrang saya kasi natupad na ni Papa na umuwi siya dito nang makasama niya kami ulit. Dahil nagkaproblemang pinansyal si Tatay Romulo at ang kanyang misis, naghiwalay sila 7 taon nang nakararaan. 8 taong gulang lang noon si Romela, samantalang 5 taong gulang naman si Gwyneth. Para matustusan ang kanilang pag-aaral, si Tatay Romulo namasada ng tricycle at nagluto ng mga ulam bilang sideline. Siya na ang tumayong ama at ina sa kanyang 2 anak. Hanggang noong 2013, nagdesisyon si Tatay Romulo na mag-OFW at makipagsapalaran sa Saudi. Ayaw raw talaga niyang mangibang bansa, lalo pat wala siyang mapag-iiwanan sa mga bata. Habang papalayo, hindi mo na sila nakikita. Napakasakit po sa loob yun, na halos gusto mong bumalik. Ano ba itong nangyari? Ba't ako napalayo sa mga anak ko? Yung parang kinukurot yung puso mo na parang ayaw mong umalis. Kahit sabihin natin nandun yung posibleng mabigyan mo sila ng magandang buhay. Minsan naisip ko na di bali ng ganitong buhay namin na hindi man kami asinso, hindi man kami o anuman na mabigyan ng magandang buhay, di bali na para sa akin. Pero may sakit din daw noon ang kanyang kapatid na nagtatrabaho sa Saudi. Kaya kinailangan talaga ni Tatay Romulo na sumunod doon. Pag kausap po sa akin ng panganay naming kapatid, medyo nahati po yung desisyon ko noon. Nandun yung kalahati sa ayaw ko iwan yung mga anak ko, pero andun naman yung pag-aalala ko sa kapatid ko dahil ayaw nga daw siya pa uwi ng kanyang employer. Kaya kinausap niya ako ng masinsinan, sabi niya, pumunta ka rito, makauwi lang ako dahil malubha na yung sakit ko. Ayaw kong mamatay dito. Pagdating ng Saudi, pumasok siya sa isang auto detailing shop. Pero hindi raw naging tapat ang kanyang recruiter sa ipinangako sa kanyang sweldo. Umabot lamang daw sa 800 Saudi Riyal o 10,000 pesos ang sinasahod niya kada buwan na kailangan pa niyang hatiin sa mga pangangailangan niya sa Saudi at pampadala sa kanyang mga anak sa Pilipinas. Dahil dito, halos gabi-gabi raw siyang umiiyak at gusto nang umuwi. Kasi sabi ko, kung ganito rin lang sabi ko yung nangyayari dito sa akin, na malayo ako sa mga anak ko, hindi ko nababantayan. Kung di rin lang naman pala yung sapat yung kinikita ko rin, uwi na lang ako. Pero hindi siya pinayagan ng kanyang amo. Taong 2015, nagsara ang pinagtatrabahuan ni Tatay Romulo. Pero wala siyang naipon, kaya hindi pa rin nakauwi ng Pilipinas. Kahit walang kontrata, nagpalipat-lipat muna siya ng trabaho. Parang nagsisinungaling ka sa anak mo, mahal mo nga, pero nagsisinungaling ka, pero kapalit nun ay yung pag-ayaw mo siyang mag-alala. Nandun, masakit sa isang ama na ayaw mong magsabi ng totoo sa anak mo. Samantala,
dahil halos 5 taon nang hindi umuuwi ang kanilang tatay Romulo, sina Romela at Gwyneth. Miss na siya. Wala. Minsan umiiyak kami na namiss na kami. Nagpe-pray kaming dalawa na sana umuwi na si Papa para makasama na namin siya ulit. Pero naiintindihan naman daw nila ang ginawang sakripisyo ng kanilang ama. Ilan birthday na kasi wala si Papa dito. Inintindi naman namin na kahit wala siya kasi nagtatrabaho siya ng mabuti para lang sa amin. Mabuti na lang daw at ngayong taon, tinulungan siyang makauwi ng ating gobyerno. Ngayong magkakasama na sila, dalangin nilang dumito na lang sana sa Pilipinas ang kanilang tatay. Na sana wag na sa bumalik dun sa abroad, dito na lang sa magtrabaho para makasama na namin siya. Kahit nang wala na sila ni Mama, pero nandito yung si Papa at si Mama. Parang complete family kami. Sa kabilang banda, gusto man daw ipasyal ni Tatay Romulo ang kanyang mga anak para kahit paano makabawi sa mga panahong magkalayo sila. Hindi raw niya magawa. Nag-abroad ka, hindi mo madala yung anak mo sa simpleng hiling sa ganito. Napakahirap po. Kaya kami na ang gagawa ng paraan para sila'y makapag-bonding. At sa pagkakataong ito, si Tatay Romulo naman ang binigyan ng sorpresa ng kanyang mga anak. Wow! Sabi ko wala ka mo kumpra. Tago ka mo galya. Pa, salamat sa tanan nga sakripisyo mo sa amon. Ni Manang tungod sa imo naka-eskwela kami mayo kag palangga kanamo ni Manang. Amo na nga naka-eskwela gid kami para sa inyo. Hello pa, thank you for everything. Salamat gid kay tuod mo gid ang promise mo. Thank you man kay wala mo kami ging kalimtan kag thank you sa paghatag mo sa pagpalangga sa amon. Pa, I love you. Gwapang mo nga bata. In short, Pangayo mo nga hindi na ako mag-ubra sa Saudi. Lang taon-tang sitwasyon ta kung hindi na gid man kinahanglan nga mag-Saudi ta, pwede. Ihatag ko na sa imo ang mga wish. Pangitaan ta ni Pagi. Ha? E para ang wish mo. Promise ko mo basta mapangitaan ko Pagi na hindi na ako mag-Saudi. Napakarami ang mga katulad ni Tatay Romulo, mga amang nakikipagsapalaran sa malayong mga bayan para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Kayod dito, kayod doon. Malungkot dahil malayo, pero sige pa rin para sa simple lang namang mga pangarap. Mamuhay ng disente, kapiling ang isa't isa.